Direkomenda ng Senate Committee on Ways and Means na palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. 10 senador ang pumabor sa committee report na yan na layong magpasa ng Senate resolution para hikayatin ng ehekutibo na iban na ang mga POGO. Sabi ng chairperson ng komite na si Senador Sherwin Gatchalian, umabot sa mahigit 4,000 ang biktima ng POGO-related crimes simula noong 2017 hanggang Hunyo ngayong taon base sa tala ng PNP. Umaasa si Gatchalian na makakakuha siya ng sapat na boto para paalisin ang mga POGO. Oras na talakayin ng committee report sa susunod na linggo. Kumbinsido rin ang iba pang senador na dapat alisin ang POGO sa Pilipinas dahil sa banta nito sa kaligtasan ng mga Pilipino. Less than 1% yung impact sa GDP, less than 1% rin yung impact sa collections natin. Kasi kung apektado na po ang peace and order, sabi ko naman noon, pwede na silang umalis. At siguraduhin lang po na... Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, walang manghihinayang kapag pinalaya sa bansa ang mga POGO dahil puro krimen at kahalayan daw sa kababaihan ang dinala nito. Ayon kay Senador JB Ercito naman, bigyan ng hanggang 3 taon na phase out ang mga legal na POGO. Hindi pumima sa committee report si Senadora Amy Marcos dahil gusto raw niyang pag-aralan muna ito. Ang kinatatakutan ko, malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO, hindi lamang malalaking tao sa sindikato, kundi sa ating pamahalaan. Dahil dito, importante na talagang bigyan ng ngipin at kapangyarihan ang sino mang huhuli ng POGO. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.